Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal, kawani at pamilya ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, ng Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group of the Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Monday, September 1, 2025, ng ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Sa ating unang pagbasa mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, chapter 5, verses 1 to 6 and 9 to 11, sinabi ni San Pablo, ayaw naming kayo'y magdadalamhati tulad ng mga walang pag-asa. Hindi niya sinasabing bawal malungkot o bawal lumuha. Totoo ang sakit ng pagkawala. Totoo ang bigat ng kalungkutan. Ngunit pinaalala niya sa atin, ang ating pagdadalamhati ay may liwanag. Liwanag ng pag-asa kay Kristo. Para sa mga nananampalataya, ang kamatayan ay hindi katapusan. Ang kamatayan ay isang daan, isang pagtawid, patungo sa buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Pinasok ni Kristo ang kamatayan at siya'y nagtagumpay. Dahil siya'y nabuhay, tayo rin ay muling mabubuhay. Alam ng mga sundalo ang katotohanan ito. Sa bawat misyon, sa bawat operasyon, bawat pagtatalaga ng buhay, nakikita natin kung gaano kabilis at kadaling mawala ang buhay. Minsan, isang iglap lang, nagbabago na ang lahat. Kaya't ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi ang paninindigan kahit may panganib. Ano ang nagbibigay sa atin ng ganitong lakas ng loob? Ang tiyak na kaalaman na hindi tayo nag-iisa. Kasama natin si Kristo sa bawat hakbang. Ito ay paalala rin sa ating mga pamilya. Ang pagkawalay sa mahal sa buhay, ang kawalan ng katiyakan, ang paghihintay, mabibigat na pasanin ito. Ngunit ipinapakita ng pananampalataya na kasama natin si Kristo sa pagdadala sa krus na ito. Ang kanyang muling pagkabuhay, ang nagsisiguro sa atin, ang kamatayan, ang paghihiwalay, at ang sakit ay hindi ang huling salita. Ang huling salita ay buhay, pag-asa at pag-ibig. Sa ating ebanghelyo naman, mula sa ebanghelyo ni San Lucas, chapter 4, verses 31 to 37, bumalik si Jesus sa kanyang bayan sa Nazareth. Binasa niya ang sulat ni Propeta Isaias, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipahayag ang mabuting balita sa mga dukha, kalayaan sa mga bihag, paningin sa mga bulag, at kaligtasan sa mga inaapi. Sa una, namangha ang mga tao, namutawi sa kanilang bibig. Ang galing niya magsalita. Pero maya-maya, nag-iba ang kanilang isip. Sabi nila, hindi ba ito ang anak ni Jose? Kilala natin ito. Dahil pamilyar sa Jesus sa kanila, hindi nila matanggap na sa kanya daraan ang grasya ng Diyos. Mayroong dalawang mahalagang aral ang ibinibigay nito. Una, gumagawa ang Diyos sa mga ordinaryong tao at ordinaryong sitwasyon. Hindi laging sa mga himala o kahanga-hangang pangyayari natin makikita ang Diyos. Kadalasan sa mga simpleng tao at simpleng gawain siya kumikilos. Ang isang sundalo na tapat sa kanyang tungkulin, kahit walang medalya, ay daluyan ng Diyos ng katapatan. Ang isang ina na tahimik na nagsasakripisyo para sa kanyang mga anak, o isang ama na nagsusumikap para sa pamilya, ay kasangkapan din ng Diyos. Kaya huwag nating maliitin ang ordinaryo. Doon madalas gumagawa ang Espiritu ng Panginoon. Pangalawa,
ang katapatan sa misyon ay hindi laging may kasamang palakpak. Si Jesus ay tinanggihan hindi dahil siya ay nagkamali, kundi dahil sarado ang puso ng ilan. Ganoon din tayo. Kapag naging tapat tayo sa ating tungkulin bilang sundalo, magulang o Kristiyano, hindi lahat ay pumapalakpak o makakaintindi. Minsan pa nga may pangungutya o paninira. Pero ang batayan ng ating paglilingkod ay hindi palakpak ng tao, kundi pagsunod sa Diyos. Tulad ng sundalo, hindi siya lumalaban para sa papuri, kundi para sa dangal, tungkulin at bayan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Aming Ama sa langit, inaakyat namin sa iyo ang aming mga sundalo at kanilang mga pamilya. Bigyan mo sila ng tapang sa panganib, tiyaga sa hirap at pag-asa sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Ingatan mo sila sa bawat misyon. Pagpalain ang kanilang ginagawa at iligtas ang kanilang pamilya habang sila'y wala. Naway lagi silang maglingkod ng may integridad at makakabalik ng ligtas at payapa. Pagkalooban mo sila ng kagalakan, tibay ng loob at matibay na pananampalataya sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.